At ayun nga mga ka-MB, makakasama ulit natin ngayong araw ng Biyernes ang ating favorite attorney, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC dito sa Cordillera, si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan. Isang magandang araw po, Attorney. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, Miss Vanessa. Magandang umaga, Mr. Jose. Magandang umaga po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. Ayun, Attorney, pag-usapan natin yung bagong release mong libro. Pero bago yun, Attorney, kasi dati nung nagsisimula ako dito sa RNG Luzon, isa ako sa mga mapalad na masilip din yung unang libro ni Attorney na Insider's Note on Election Law. Ano po ba ito, Attorney? Ano bang nilalaman ng first edition mo na libro, Attorney? Apo, yung Insider's Notes on Election Laws, first edition natin, ang laman po niyan yung mga general principles tungkol sa elections, how we administer elections, and as an insider of the COMELEC, syempre, alam ko kung ano yung mga napagdaanan ko mula nung 1990s na manual elections. Then naging automated. Tapos ngayon, medyo advanced na yung automation natin. So, lahat po yan and lahat ng cases na nabasa ko na relevant po sa mga principles na yon, nilagay ko po dyan. So, it includes also yung statement of contributions and expenditures, and you're beginning to perform or you're beginning to submit yung mga ganyan. So, may sample din tayo dyan for statement of contributions and expenditures. So, more, po yan general topics. Pero ito pong sumunod na libro, mas specialized po siya and it deals on disqualification cases. Ayun nga, Attorney. And speaking of Attorney, second book, ihawak na nga ho natin ang kopya ng ikalawang edisyon ng Insider's Note on Election Law, Attorney, na pinamagatang I Am DQ. Bakit po yung title natin ay I Am DQ po, Attorney? Opo, kasi yung pong kapag ikaw ay na-declare na disqualified by final judgment, ang term kasi namin yan sa loob as lawyers of the COMELEC, DQ, disqualified. So, DQ yung nilagay ko dyan. I am disqualified. So, I am DQ. Opo. Kaya sa terms po ng mga sinulat ko dyan, may mga DQ'd. If I am DQ'd, ibig sabihin na disqualify ako. Oh. Apart from that, Attorney, pwede po ba tayong mabigyan ng snippet po nung kabuuan po ng libro? Ay, opo, itong kabuuan ng librong ito covers yung pong Section 40 of the Local Government Code na lahat yan providing for grounds of disqualification. Then Section 12 of the Omnibus Election Code, Section 68, Section 69, your favorite number, yes, Section 78, at saka po, lahat po ng ating mga ginamit na laws na related dyan, tulad ng the Fair Election Act, the Electoral Reforms Law of 1987, 6646. Pagkatapos po, yung pong related siya sa Perpetual Special Disqualification, which is Section 39 and Section 40 of the Revised Penal Code. Ayun, Attorney, napansin ko kasi medyo binasa ko na yung mga first part nito. At nabasa ko nga itong si Mr. Bitong Bigote. At yung sulat nito mga ka-MB, para siyang nagkikwento, Attorney. Bakit parang storytelling yung ating ginawa dito sa I Am DQ, Attorney? Opo, doon po sa una kong book, ang ginamit po namin dyan, ang ginamit ko po is para siyang question and answer. So, mag-present ako ng isang situation and then, pwede ba to? Ganon. Tapos, answer based on the case of, mga ganyan. Pero ito ngayon, dahil po ang aking masters ay literature, talagang hilig ko talaga yung mga short stories na yan. Kaya, I decided to write also short stories. So, ang main character po natin ay si Mayor Bitong Bigote of the Municipality of Budol. Mayor talaga yan. Pero syempre, siya yung typical mayor na lahat talaga ng description nandyan kung binasa nyo. Tapos medyo may tinge of humor yan na nakakatawa na pag binasa mo kamukha rin siya. Hindi ko naman kinopya yung case hindi, gumawa ako ng sarili kong senaryo. Tapos binase ko lang po siya doon sa decision ng Supreme Court na kung ito yung mangyari, ito yung magiging resulta. So, lahat po yan, it's around 44 cases na mas pinakabago pa nga siya na nandun sa reference list na nakasulat po doon lahat ng reference kung ano yung case na ginamit ko. So, itong si Mayor Bitong Bigote of the Municipality of Budol, siya, gusto niya talagang
mag-cling sa kanyang position. Tapos merong mga kalaban tulad ni Pepong Malutong, talagang fa-file lang ka ng disqualification case para mahulog ka dyan sa posisyon mo. And he tries, yang si Mayor Bitong, he tries to stay into power. So yan yung tapos based din yan sa latest Supreme Court decisions. Opo. Diba? Natapos na po tayo sa question and answer. Meron na po tayong narration ng mga stories po. Baka sa third edition, ano naman po yung ating mga parang naiisip po na paraan po natin pagka just in case magre-release po tayo ng third edition po ng Insider's Note. Opo, sure naman po ako na talaga magre-release ako ng third edition. Kasi before elections ulit of next, sa bago mag 2028, meron tayong bago ulit na third edition ng Insider's Notes on Election Laws. Pero eto po, tungkol naman po ito sa malamang functions ng administrative and quasi-judicial functions of the COMELEC at related cases dyan. Then, pwede ko rin gawin siyang, iniisip ko pa lang ngayon, pero pwede siyang gawing, ituloy ko yung story ni Bitong Bigote, pwede rin. Pwede ko rin gawing outline form siya ng lahat ng election protest, kung paano mo i-file at ano yung period na yon, and then yung remedies available, pwede pa rin yan. Pwede pa rin yung procedure kung paano, pero baka maging boring na rin. Kaya ang gusto kong i-reach out, maka-reach out dun po sa mga, kasi karamihan ng clients ko ngayon, at saka yung buyers ko ng book is barangay kagawad, barangay, yung mga councilors na yan, and then yung kapitan, mga yan, ang pumupunta sa akin, at saka municipal councilors. Hindi pa masyadong interesado yung mga matataasang posisyon. Pero kasi, okay lang dahil ang target market naman natin ay yung mga nasa grassroots. At saka, hindi ko basta nilagay ko na lang na I thought of this case and then I wrote about it na basta ganun lang. Hindi, inisip ko talaga at hinanap ko yung pinaka-unique cases para malaman ng tao. Kasi ang purpose ko naman talaga kung bakit ako sumulat, dahil government employee naman ako, is to inform. So there is no other purpose but to inform. Yun yung nakalagay dito, Vanessa. There's no other purpose but to inform. Nakalagay dito. Attorney, yun nga po nabasa ko din yung mga first part nito. Hinihimay-himay ko na din kasi siya bilang isang nahilig sa law. Malay mo maituloy natin, Vanessa. Pero yung kwento dito, simple, tapos yung pagkakapresenta ho nung ating mga cases din po, attorney, parang kayang-kayang maintindihan nung mga ni Juan. Bakit po ganito yung pagkakapresenta natin, attorney? Kumbaga naka-layman's term na po. Kung layman's term. Opo, kasi na pag-aralan din namin, lalo na sa yung isa pang eligibility na nakuha ko, Career Executive Service. Pag member ka niyan, ang ituturo talaga sa iyo is to be brief, to be concise. Other than, syempre, when you're taking the bar exams, you have to be brief, complete, and concise. Diba? Ganyan yung instruction. Talagang diretso ka. Straight to the point, you avoid flowery words, at saka, kailangan yung taong gusto mong makabasa niyan, maintindihan ka. So, yan talaga yung purpose niyan. Pangalawa, hindi kailangang matataas na mga tao ang kailangan magbasa. At ang target talaga natin dyan is yung mabababa. Hindi naman mababang tao, pero yung bang gusto mo lang ng simple, gusto mo lang ng makabayan, or baka sabihin nyo nangangampanya ako. Hindi ako nangangampanya. Yung bang easy to get people. Mga parang yes, you catch people. You catch the attention of people. Pero simple lang ang gamit mong words. Hindi yung highfalutin, nagpapa-impress ka dyan. Hindi. Talagang simple siya. Simple ang dating. And if you try to read this book, kasi tinesting ko yung sarili ko, binasa ko siya. Siguro around, matagal na yung 2 hours. Pag binasa mo yan, tapos ka na agad. Kaya it's something na kahit isa lang ang matutunan mo dyan, masaya na ako. And if you learn something, successful na ako sa aking purpose kung bakit ito ang aking advocacy. Ito, Vanessa, halimbawa dito, yung title dito nung chapter 6, The Misery of Spending Too Much. Diba? Dito kasi nadadali minsan yung mga kandidato. Kandidato. Todo sila sa paggamit ng mga nila na overspending. Tapos, sa dulo niyan, may question, tas may answer, analysis.
ito po ba ay base talaga doon sa mga karanasan natin sa COMELEC attorney? Kasi 34 years, ano po, attorney sa COMELEC. Oh yes, nabubuking na nga ako sa edad ko sa tagal ko sa COMELEC Pero actually, based yan sa case na Ejercito versus COMELEC. Yung governor ng Laguna na accused siya of overspending, tapos na-disqualify tuloy siya na tamang-tamang nakaupo na sana siya sa kanyang pwesto. So, kaya nga the misery of spending too much kasi talagang yung bang you should be careful if you are a candidate. Hindi mo alam, may mga nakatingin pala, nakalaban mo dyan. So, mag-iingat kayo palagi. Kaya nga ang advice ko, pag nagle-lecture po ako sa mga political parties, kasi minsan ini-invite ako niyan, nagle-lecture ako sa political parties, kahit sa mga Councilors League of the Philippines, Vice Mayors League of the Philippines, lagi kayong mag-iingat and also plant a mole. Mole, meaning, meron kang informante dun sa kabila. So, alam mo, kahit magkape ka lang, nakasama mo siyang nagkakape, may makukuha kang informasyon sa kanya. Kahit ano pang gawin, merong lalabas at lalabas na informasyon. So, malalaman mo. Kaya, yung bang extravagant na, kaya natin ito, tapos parang sa ratings, mataas ka, mga ganun. Mag-ingat ka, kasi may mga nakatingin sa'yo na mga ibang kandidato na nasa kabilang kampo na nakatingin sa'yo. Kaya, hindi madali maging kandidato. Mahirap kaya maging kandidato. Biruin mo yun. Pati pagtulog mo may nakabantay pala sa'yo. Hindi mo alam yung, baka yung katabi mo nakabantay din pala sa'yo. Kinukwento ka din sa kabilang panig. Ayun, attorney, sino ba, bukod dun sa mga, attorney, sino ba yung parang target talaga natin na makabasa ho nito, attorney? Bukod dun sa mga kapitan and all that. Syempre, kailangan din yung law students ang makabasa nito. So, meron akong yung bang mga nag-a-ask sa website ko. Meron ding mga nagme-message sa akin sa aking cellphone. Pagkatapos, law students sila na nag-a-ask sila kung pwede akong mag-lecture sa kanila. And then they ask me about this book. So, ganun din. I-explain ko din sa kanila. So, ang target ko din dyan is law students at saka, syempre, yung mga aspiring na gustong tumakbo as political, kung yan ang gusto mong pasukin na political career. And then, syempre, all those who love election laws and who love stories about elections. Ayun, attorney, kasi nabanggit nyo nga po mga law students, so batas-batas. And then, kahapon po, attorney, may na-interview tayo na election lawyer, nagpa-practice talaga ng and parang talagang marami silang kahaharaping kaso yata ngayon. Particular na yung mga flying voters daw. Paano ho ito makakatulong perhaps as reference sa mga cases, so attorney? Opo, meron po itong itong flying voters kasi 'di ba sinabi naman ng COMELEC na meron tayong automated fingerprint identification system. So nalalaman natin kung sino yung double registrant at saka multiple registrants pa nga based lamang sa fingerprint. So, ang ginagawa ng COMELEC diyan, tinatanggal na namin yung mga luma. Kung saan ka nag-register, i-retain natin yung latest. O kaya kung malayo yung iniregisteran mo, yun na yung latest. Kapag magkatabing lang, munisipyo, edi doon ka ang tatanggalin yung latest, pero yung nakaraan, yun ang i-retain. Mga ganon. Pero hindi pa rin perfect. Meron pa rin talagang may multiple at saka double registrants. Kaya ito, pinaprosecute namin na yan sa court. Kaya after elections, meron kaming fina-file na double multiple registrants. Pero sa tanong mo na kung makakatulong ito, nakalagay naman po dyan sa rules na you can only register once. Siyempre, alam naman natin. And kapag dalawa ang registrations mo, akala mo kasi, ang akala ng tao, kapag lumipat na ako sa kabilang munisipyo, re-register ako ulit. Hindi, you only have to transfer. Yan lang, kasi existing pa yung dati mong registration. Kaya, doon sa book na yan, meron ding mga instructions dyan na kung saan ang dapat mong pagregisteran at saan ang latest na pwede mong pagkunan ng listahan ng COMELEC. So, doon ka kung saan ka nagrehistro.
Ayun po. Pero dito po, attorney, since meron po tayong mga target audience, pero syempre meron din po yung mga interested na gusto rin po nilang matuto, gusto rin nilang bumili. Saan po ba nila pwedeng mabili po, or sino po yung pwede nilang makontak, just in case po na gusto rin po nilang malaman or basahin po yung ating IMDQ? Opo, for those who are interested dito po sa aking new book, meron pa rin naman yung dati kong book na pinakauna. Available po ito sa aking website, attorneyejtabangin.com. Type nyo lang po, attorneyejtabangin.com, or message nyo po ako sa 0917-507-2439. Ngayon, we are collaborating with other bookstores kung pwede silang ilagay doon. Ang ano ko lang kasi, ang apprehension ko with this, sa ganitong idea na we can collab with other bookstores, tataas yung presyo niya. Very reasonably priced lang kasi itong book na ito. And baka, syempre, pag nilagay natin sa bookstore, mapapatungan na siya. So, tataas na. And ayoko nung ganun. Hindi ko masyadong prefer because ano lang siya, pwede siyang basahin lang ng sandali, at saka yung mga audience natin is yung mga barangay captain, yung mga kagawad, at yung aspiring na gustong tumakbo. Lalo na yung women na syempre may ambisyong gustong mag-throw ng hat nila sa political ring. Na medyo ano sila, yung bang restricted kasi because of gender. So parang empowerment din yan. Attorney, nasa Comelec po tayo for 34 years, and from 2022 up until now, we have released 2 books na. Why are we doing this po, attorney? Actually, naging advocacy ko na ito. Kasi from the very beginning, nandun pa rin naman ako. Siguro 19 years na yun na ini-interview ako ng ABS-CBN noon. Doon pa sa CAP building. So, nung bata-bata pa ako, pupunta pa akong umagang-umaga, kayo pa rin nga yung mga kasama ko, at nasa crib ka pa, nung baby ka pa. Pero itong mga cameraman na kasama ko, kasama ko yan noong pa, nung 1996, mga ganyan, pataas. So, yung mga yan, di syempre, nag-ano na tayo parang nag-evolve. So, we don't only announce, the last day for filing of COC is October 8, 2024. The last day to file applications for registration is November 30, 2024. Mga ganun, or September 30, 2024. Wala na tayo dyan na umangat-angat na yung ating ina-announce. So, napunta na tayo sa mga kaso, yung mga experience namin with cases. Kaya, parang ano na siya, gusto ko parang bursting na ako sa lahat ng impormasyon na gusto kong sabihin. So, ginawa ko na siyang book. Hindi na tayo pwede sa ano na lamang. Announce ka na lang na minsan naririnig nyo ko sa iba-ibang radio station na ini-invite din ako doon, na may segment din ako doon other than Regional News Group Luzon. Syempre, pero wala na akong ibang way by which I can share yung mga nalalaman ko sa election laws before I retire. So, ginawa ko siyang libro. Ayun. Kumbaga ano pala siya, Tony? Compacted na information dissemination na din. Yung talagang nasiksik na 34 years. Mantakin mo, 34 years. Paano yung Mas matanda pa yan sa inyo. Mas matanda pa talaga. Oo. Pero, attorney, yun nga po kahapon nabanggit nyo na you will still be an election lawyer, attorney. Why is that, attorney? I will still be an election lawyer until, ewan ko, siguro hanggang sa hindi ko na kaya magsulat. Kasi talagang love kong mag-write. And yung master's ko is talagang language and literature. Kaya talagang hinahasa yung creativity in writing. And every time na, ito kasi pag ginagawa ko to, pag nagra-write ako, natatawa nga ako. Lalo na yung mga Indian invasion, yung mga ginawa kong ganyan. Yung mga The Unlikable Resident na may in-introduce akong bagong karakter na si Bebang Mayabang. Yung mga yan. Merong mga description dyan na talagang nakakatawa. Na ano ba to, pag ginagawa ko ang saya-saya ko. So I'm enjoying this and I'm still going to do this until I retire, or hindi naman I retire, until the end. Gagawin ko pa rin magsulat. Kaya every 2 years meron akong ilalabas na libro, and it's all about elections. Ayun. Grabe naman yung passion. Oo, talagang passion.
Oo, talagang napayakap na din si attorney no, sa kanyang professional. Ready talagang i-share. Kasi nga naman, mahirap nang magkamali nung eleksyon. Ano. Hindi nga, sabi nga ni attorney kanina, hindi madali maging kandidato dahil nga maraming nakamasid sa'yo. Isang pagkakamali mo lang, baka magresulta pa yan ano, sa disqualification case mo at hindi ka na maka-practice din ng right mo to vote. Oo, parang kaya yun yung ending. Oo, kaya yung mga running candidate din po natin, it's very important po na meron din po tayong mga nalalaman sa mga kaso, sa Omnibus Election Code, and then, eto nga, compacted na, meron na tayong mabibili dito sa Baguio City. May kwento. May kwento. At, may mapupulot. May analysis pa. Attorney, last po, invite ho natin yung ating mga ka-NB, na bilhin yung book at magkano ba itong book mo, attorney? Opo, etong librong ito, Insider Sounds on Election Laws, yung una pong book ko is $399 lang po. Same price din po siya ngayon with IMDQ, it's also $399. So ano lang siya, very reasonable just to pay for the printing. Yun lang po. At saka yung taxes na babayaran dyan for selling it. Yun lang naman. So, hindi ko yung bang desire na ilagay siya sa yung bang bookstores na medyo mahal kasi tataas ang price niyan. So, maganda lang talaga na ang price niyan is $399. Oh, $399. Pero open po ba tayo ng yung mga parang bibili sila ng mga bulto-bultuhan tas i-resell po nila? Pwede naman. Pwede naman. Just contact me sa aking website, attorneyejtabangin.com. Oo, attorney, may mga gustong pasalamatan mo sa launching ng ating libro po, attorney. Ay, opo, syempre, gusto kong pasalamatan ang ating Almighty dahil kung wala ang Almighty, wala po itong wisdom na naibigay sa akin na isulat ko to. At saka yung pong length of service ko sa COMELEC na napakatagal na syempre nandito pa rin naman ako hanggang ngayon sa COMELEC. So, getting more experiences every day, and then syempre papasalamat ako sa parents ko na si Attorney Tabangin and Attorney Tabangin. Kung hindi ba naman sila attorney, hindi rin ako naging attorney. At sa husband ko na si Lieutenant Colonel Christopherson Kapuyan, 6th Infantry Battalion, 6th Infantry Division, Battalion Commander. I'm so proud of you. And also yung anak ko at yung mga brothers ko at lahat ng members ng aking family at syempre yung aking family sa COMELEC. Maraming salamat for all the support. Kaya naman pala ang ganda-ganda ng libro kasi ang daming support system. Oo. Ang ganda-ganda ng cover. Tapos ito siguro si Sir Mr. Bitong Bigote. Actually si Mayor Bitong Bigote is an official sa Kabayan Benguet. Meron talagang Oo, siya talaga yan. Real talaga yung taong yan. Pero hindi naman niya nakuha yung characteristics ni Mayor Bitong Bigote. Hiniram ko lang with his permission yung kanyang litrato. Ayun. Sabi ko si Vanessa Kaya mga ka-MB dun sa mga barangay kapitan, dun sa mga law student, kahit siguro political science na mga estudyante, mahalaga na magamit natin ito as a reference. Kasi di ba minsan sa law school tinatanong yung mga ganon-ganon. Dito kailangan talaga meron kang reference. Naka-reference na, mas simple na intindihan. Ayun, maraming salamat po, Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan. Dahil sa libro ito. Congratulations din po. Opo, tsaka maraming salamat po sa Regional News Group Luzon na for so many years, mula sa ABS-CBN, magkasama tayo hanggang ngayon, magkasama pa rin tayo. Maraming salamat po sa support ng Regional News Group Luzon.